Gulo sa palasyo, bagsak na BBM, papalitan ni VP Sara, may paraan na. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Philippines Trending News. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Philippines Trending News at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ano kaya ang dahilan kung bakit bumagsak ang rating ni Bongbong Marcos? Kapag-usapan natin yan dito. Isa sa tingin ko... Ayan, syempre bago natin simulan ng video ito, nice ko nga pala bigyan ng credits. Etong video at boses na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon, walang iba kundi si Banat Bay. Syempre, huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Banat Bay, mga katunay. Pakibisita po yan. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Sir Banat Bay. Syempre, huwag niyo rin kalimutang suportahan ang mga idol natin, Banateros, at isa doon si Sir Banat Bay. Yun, lagi natin sinusubaybayan yan, ang Banateros. Pagpatuloy natin. Kung bakit bumagsak ang rating ni Bongbong Marcos, yung kanyang mga vlogger, kasi bobo rin eh. Alam mo kung yung mga vlogger niya matitino, may utak, magaling magpaliwanag, sana, hindi ganun kabagsak ang trust rating ni Marcos. Kaya ang problema kasi, yung mga vlogger niya, ang focus, yung mga Duterte supported, ang walang ginawa kung hindi siraan, babuyin. Ang akala nila sa pamamagitan nun, mananatili yung trust rating ni Bongbong Marcos. So parang dito sinasabi ni Sir Banat Bay dito is parang iniisa-isa niya kung bakit bumabagsak ang rating. Yung trust rate nga naman ni PBBM is bumabagsak. At ito yung unang sinabi niya is yung tungkol sa mga vlogger ni PBBM. Ako naman kasi sa akin, wala naman akong alat o wala akong inis o ano man sa mga vlogger ni PBBM. No, kasi meron din naman akong kaibigan na vlogger din ni PBBM. No, pero syempre kami is respetuhan kami sa kanya-kanya naming paniniwala. Kumbaga ako, naniniwala ako sa mga Duterte, siya naniniwala siya sa mga Marcos. Respetuhan na lang kami. Kumbaga hindi kami para magbanggaan. Pero para sa akin lang, yung sinabi ni Sir Banat Bay na ang binabanata nila is yung parang mga DDS, yung mga vloggers ng mga Duterte, yun medyo nakikita natin. Pasensya na sa mga PBBM vloggers. Ako'y walang intensyon na kayo ay banatan pero ito lang. Kasi sa totoo lang, napansin ko kasi, ito muna ipaliwanag natin. Napansin ko kasi dito sa mga Duterte vloggers, sa mga DDS vloggers, hindi sila more on bumabanat sa mga vlogger, sa mga PBBM vlogger. Kasi ako nagre-reaction ako nire-reaction ko yung mga video nila. Gaya nito ni Sir Banat Bay. Gaya nila General Macanas, gaya nila Badong Aratiles, marami pa. No? Ni Sir Donmar, ayan. Hindi sila nakafocus doon sa kapwa nila vlogger. Mas nakafocus sila sa pag-endorso, kumbaga sa mga nagawa ng mga Duterte, sa magandang nagawa ng mga Duterte dito sa Pilipinas. Yun ang pinupush nila. 'Di ba? At saka yung kung ano yung mga nangyayari sa mga Duterte, kung ano yung mga ginagawa sa mga Duterte, mas inaano nila mas ibinabalita nila. Oo. Ngayon naman sa sinasabi ni Sir Banat Bay na yun nga yung mga PBBM vlogger is parang walang inintindi kundi tirahin yung mga Duterte vloggers, yun medyo kung ganun ang nangyayari is pagkukulang talaga yun. Kasi syempre kung ikaw dinidepensahan mo yung pinaniniwalaan mo, PBBM vlogger ako didepensahan kita.
O, hindi para daanin dun sa ano eh, sa pagbanat, 'di ba? Sa pagbanat dun sa makapwa mo vlogger. Mas maganda siguro kung ang binavlog mo is yung achievement na nagagawa ni PBBM. Yung talagang mga nagagawa niya, kung ano ba talaga yung mga plano niya, kung ano ba talaga yung gagawin niya, etc., etc. Kasi parang si Claire Castro, 'di ba? Imbis na ibalita niya sa taong bayan yung mga magagandang nagawa ni PBBM o yung mga magagandang plano o yung mga gagawin pa lang niya, hindi niya binabalita masyado, hindi niya ina-announce sa mga tao. Ang ina-announce niya is yung pagbanat sa mga Duterte. Yun. Kaya medyo hindi masyadong nai-endorso si PBBM. 'Di ba? Yun lang napansin ko ha. Pasensya na sa mga PBBM vloggers. Sinasabi ko uli sa inyo, wala akong plano talaga na kayo ay banatan. Dahil ako, malaki ang respeto ko sa mga PBBM vloggers, malaki ang respeto ko sa mga Duterte vloggers. Hindi para mag-away-away tayo dito. 'Di ba? Kumbaga, binigyan ko lang din ng comment yung punto na may punto si Sir Banat Bay dun sa sinabi niya. Kasi may nadinig din akong PBBM vlogger na na bumabanat, talagang focus lang siya sa pagbanat sa mga Duterte vlogger. Oo, totoo yan. Mas maganda siguro kung ini-endorso na lang nila si PBBM gaya ng ginagawa ng mga DDS vloggers, gaya ng mga ginagawa ng Duterte vloggers, na talagang nakafocus lang sila sa kung ano yung ginagawa ng mga Duterte. Sa mga plano ng Duterte, kung ano ang na-achieve ng Duterte, kung ano ang nangyayari sa mga Duterte. Mas ipinaparating nila, hinahatid nila sa mga tao. Kaya mas nauunawaan ng mga tao kung ano ang nangyayari sa mga Duterte. Kung ano yung katayuan nila ngayon. Yun naman talaga ang dapat. Kaya si VP Sara is laging updated ng mga tao kay VP. Laging updated ng mga tao kay PRRD. Yun ang kinagandahan naman sa mga DDS vloggers. Hindi eh. Lalo tuloy yung mga tao na bibuisit sa kanila. Kasi mantakin mo ha, nabudol na nga nila yung mga Duterte supporter. Diba? Nung nakaraang 2022 election. Nabudol na nila eh. Nasira nila na napaniwala nila na okay to si Marcos, na napaniwala nila na yung gold ay pamimigay at mawawalan tayo ng utang. Yan yung mga napaniwala nila noon eh. Di ba? Pero ano nangyari? Wala. Kesa na maniwala, nakaramdam pa ng pambubudol. Nakaramdam pa na parang niloko sila. Tapos ngayon, itong mga vlogger niya, ang focus, siraan lang ang mga Duterte supporter. So, Ayun. kaysa na makumbinsi Yun mo yung na... sinasabi ko, yung nakafocus lang dun sa pagtira sa mga Duterte supporter, hindi dapat ganun. Talagang kung ikaw may in-endorso ka, talagang kung may pinaniniwalaan ka, halimbawa sa PBB, pinapaniwalaan ko yan, mas ipupush ko eh. Mas ipupush ko yung ginagawa ni PBBM. 'Di ba? Kung ano yung nakikita kong ginagawa niya, gaya ng investigasyon sa mga flood control, o yan, ginagawa niya, ganyan. Ibalita mo, reaction, ganto, ganyan. 'Di ba? Yun ang kulang eh. Huwag magalit kay Marcos. Lalong nagalit. Sa kaya na bumaba itong rating ni Marcos, sa tingin ko ha, yung ginawa niya kay Pangulong Duterte. Ayun talaga. Kasi, huwag mo natin kakalimutan, yung unit team noon, noong 2022, Tama. ay karamihan dyan ay mga Duterte supporter. Boto ni VP Sara Duterte yan eh. Kaya lang naman yung mga yan nag-Marcos dahil kay VP Sara Duterte. Dahil naniwala sila na pag nanalo si Marcos, ipagpapatuloy yung bill. Diba? Hindi ipakukulong sa ICC si Pangulong Duterte. Parehong sablay doon si Marcos. Tama yun. Tama na naman dito si Sir Banat Bay. Talagang isa talaga sa nag-trigger kung bakit bumagsak ang trust rate ni PBBM. Isa dyan yung pagpapadala kay PRRD sa ICC. Isa talaga yan sa napakalaking trigger na pagbagsak ni PBBM sa kanyang rating. Dahil ang mga Duterte, lagi ko sinasabi dito, may pundasyon na yan. Malakas na politiko yan, malakas na kilalang tao yan. Maraming sumusuporta sa mga Duterte. Sa totoo lang. Kumbaga,
Kitang-kita naman natin, naging presidente si PRRD. Kitang-kita naman natin, naging vice president si VP Sara. Kasi sa totoo lang talaga, tama na naman yung sinasabi ni Sir Banat Bay na malaki ang volume ng mga sumusuporta sa mga Duterte. Kaya nung eleksyon nung 2022 is umabot ng 30 million ang bumoto kay PBBM is dahil nadagdagan yan ng mga sumusuporta sa mga Duterte. 'Di ba? So kung nadagdagan man kay VP Sara ng 32 million, kung bakit naging 32 million, siguro may mga sumusuporta na loyalista na kumampi din kay VP Sara. Pero sa totoo lang talaga, no, para sa akin, yung sinasabi nilang hindi si VP Sara ang nagpanalo kay PBBM, napakalabo. Kasi sa totoo lang, malaki ang naitulong ng mga Duterte at ni VP Sara sa kandidatura bilang presidente ni PBBM. Kasi kung hindi siya nakipagtandem kay PBBM, malamang matinding labanan na naman ang mangyayari ng 2022 election kay Leni at kay PBBM. Maaaring maulit na naman yung vice presidential na naglaban sila. Kasi sa totoo lang, di ba, natalo ni Leni si PBBM. So, magkalapit lang ang bilang nila. Hindi nagkakalayo. Hindi katulad itong 2022, nakita naman natin halos hindi na makaungos si Leni. Halos kalahati ang lamang. Sobrang laki. 'Di ba? Pero kung wala si VP Sara noon, may posibilidad pwedeng matalo si PBBM eh. 'Di ba? Kay Leni. Ngayon, yung sinasabi nila na hindi wala naman itulong si VP Sara, ako hanggang ngayon hindi nila ako makumbinsi para maniwala sa pinagsasasabi nila. Kasi kung ang aasahan lang ni PBBM ay yung boto na nanggaling sa mga loyalista, sa mga is wala. Kasi sa totoo lang, kung talagang malakas siya, kung talagang yung 30 million ay solid na loyalist, solid na Marcos, yung 30 million, 31 million, 30 million na bumoto kay PBBM ng 2022, bakit hindi sila lumabas nung vice president tumakbo ng vice si PBBM? 'Di ba? Bakit hinayaan nilang matalo si PBBM nung panahon na 'yon? 'Di ba? Di dapat lumabas na sila noon. Pinanalo nila ng vice president si PBBM noon. Di ba? So bakit ngayon lang sila lumabas sa tumakbong presidente si PBBM noong 2022? Ibig sabihin, iniwan nila sa ere. Ayaw namin ng vice president. Gusto namin presidente takbuhan niya para bumoto kami lahat. Parang ganun ba yun? Kaya naging 31 million, 32 million? Hay nako. Kaya tuloy, mas lalong nagalit itong mga sumuporta sa kanya nung 2022. Alam natin na ano yung mga Duterte supporter yun. Diba? Sa totoo lang, dami kong kaibigan dyan na Duterte supporter na napilitang sumuporta kay Marcos dahil nga naman, itong si Marcos daw ang magpapatuloy at hindi magpapakulong kay Pangulong Duterte. Diba? Parehong sinablay niyan ni BBM. Kaya tuloy, nagalit na itong mga Duterte supporter. Pero kung si VP Sara tumakbo ng presidente noong 2022, naku, matinding laban yan. Diyan talaga magkakaalaman. No? Diyan talaga magkakaalaman yan. Bumagsak ang rating ni Marcos. Pang nagpabagsak dito kay Marcos sa kanyang ratings, walang iba po hindi yung mga pangako niyan na babali. Ang hilig niya kasing mangako halimbawa na nga lang yung 20 pesos na bigas, alam nyo, kahit pa sabihin niyang paulit-ulit na yan ay pangarap lamang at gusto lamang na niyang makampanya, yung ganyan-ganyan, yung palusot niya yan di ba? Hindi ko naman pinangako yan. Pangarap ko lang yan sa Pilipinas. Alam mo, yung mga ganyan niyang pangako, yung mga Pilipino, mga kababayan natin, talagang inilalagay nila sa puso nila yan. Hindi yan loko-loko. Sabihin, hindi yan yung parang, biru-biruan, presidente ka, magbibiro ka, o kaya kandidato ka, gusto mo to, tapos sasabihin mo, pagka panalo mo, wala.
biro ko lang yan. O kaya siya sabi, wala, ano ko lang yan. Pangarap ko lang yan. Hindi pa pwede Oh, yun, isa Gayo. din yan. Isa din yan. Isa din sa binabato sa kanya yan, yung 20 pesos na bigas na yan. Kasi sa totoo lang talaga, napaka-imposible talagang mangyari yan. Ewan ko ba kung bakit pinangako pa yan. Sa totoo lang kasi, hindi mo pwedeng sabihin sa tao na pangarap lang yan. Parang syempre, parang sinabi mo nun eh. 'Di ba? Gagawin natin 20 tapos biglang pagdating ng pangarap lang naman natin 'yan eh. Syempre nga naman yung mga tao is umaasa. Talagang syempre ang mga tao kapag mga ganyan, kakagatin 'yan. Kahit nga ako kinagat ko 'yun eh. Syempre, makakaalwal tayo sa buhay natin, makakatulong sa atin 'yun 20 pesos na bigas. 'Di ba? Kumbaga inasahan natin. Oh. Pero sa totoo lang, kita nyo naman si pasensya na kay Senator Alan Peter Cayetano. Siyempre, di ba, nangako din siya ng 10,000 kada pamilya? Oh. Oh, hindi rin natupad. Siyempre, nasahan, kaya din siya nanalo ng mga panahon na yon. Kaya malaki ang pinanalo niya. Kumbaga, inasahan din ng tao, tapos biglang pangarap lang din. Parang ganun. Pero si Peter Cayetano naman, si Senator Alan Cayetano naman, is binawi niya naman. Kumbaga, hindi niya binawi yung sa 10,000 na yun. Bumawi naman siya sa mga ginagawa niya. Sa mga pagtatanggol sa mga Duterte, talagang yung tama, pinaglalaban ni Senator Peter Cayetano. Nakikita naman natin si Alan Cayetano na talagang nakikipagbakbakan talaga. Kaya yung 10,000 bawat kada pamilya na naging trademark kay Cayetano is nakalimutan na ng mga tao yung nagiging tukso sa kanya. Kasi bumawi si Cayetano eh. Kay BBM kasi, yung sa 20 pesos, hindi mabawi kasi hindi matakpan kasi alam natin natatabunan ng issue si PBBM kasi. 'Di ba? Halos natatabunan siya ng issue. Kaya lalong nagiinit yung mga tao. Matitinding issue yung tumatama sa kanya. So, nauungkat palagi yung 20 pesos na yan, hindi makalimutan, di ba? Ayan ang hirap kasi. Minsan pag tayo nangako, kasi lahat naman ng mga politiko, alam natin yan, talagang nangangako yan, lalo na pag kumakandidato. Matatamis sa mga dila ng politiko, syempre gagawin nila lahat para manalo. Lahat ng klaseng pangako, kahit imposible, sasabihin nila yan. Kaya tayo, nasa ating mga tao din, kung tayo ay maniniwala. Di ba? Kaya sinasabi ko, sana sa susunod na eleksyon, huwag naman tayo sanang maniwala sa mga mababango ang bunganga. Diba? Doon. Ang hilig niyang humirit di ba? Aside siyempre, doon sa ICC, alam na natin yun. Pinangako din yan na hindi siya doon sa ICC. O, yung pa isa. Diba? Proud na proud pa nga siya sa ginawa ni PRRD na tinanggalan ang jurisdiction ng ICC dito. Tinanggal ang jurisdiction. Diba? Talagang nag-video pa siya. Talagang, bumilib siya kay PRRD. Tapos biglang binalik niya yung ICC dito. Diba? Si PRRD, pinahuli nila. Nabali din yan. Ano pa? Yung sinasabi niyang walang magugutom. Mga kalokohan yan di ba? So yung mga kababayan natin na nakakarinig yan, akala niya, para bang, wala, hindi siniseryoso. Hindi, tumatatak yan sa puso't isipan ng mga Pilipino. Sinasabi nila, yes. bakit ganun? Walang magugutom pero puro gutom. Diba? Ano pa? Sasabihin, 20 pesos na bigas, hindi naman dagdag yan sa problema ni Marcos na kaya siya... Meron naman 20 pesos 20 pesos na bigas, 1/4. 1/4 lang. Patuloy na bumubulusok yung kanyang trust rating pababa. Sa pa yung kanyang mga gabinete na puro sablay. Diba? Mantakin mo Ang mahal na nga ng bilihin. Abay panay pang sabi na ang Noche Buena kaya ng 500. Yung mga ganyang pronouncement. Nakakabuisit yan Yung mga kapalpakan na Ako talaga, pigon na pigon ako dyan sa 500 Noche Buena. Mantakin mo. Tayo, namimili tayo sa palengke. Nakikita natin nitong nakalipas na Pasko. 'Di ba? Bago mo Pasko, ako sa namili talaga No? Talagang napakamamahal ng bilihin sa palengke. 'Di ba? Kaya iisipin mo kung yung 500 Noche Buena is kakasya talaga. 'Di ba? Parang imposible kasi ako
Doon pa lang sa macaroni, sa spaghetti pa lang magkano ng gastos ko doon? Nasa 400 na ata. 'Di ba? Spaghetti pa lang 'yon. Syempre, ikaw naman, bakit mo titipirin naman yung rekado mo sa spaghetti, yung sinasabihin mong noodles, yung noodles na spaghetti tapos ketchup lang, yung pasta no? 'Di ba? Halos kawawa naman yung mga anak mo noon. Minsan lang daraan ng Pasko at makakakain ng masasarap. Tapos ganun pa, titipirin mo pa. Grabe din naman kasi yung nagsabi ng 500 yung DTI, no? Pero sila hindi nila kayang gawin yun, 500. Kasi bago nila sabihin sa mga tao ng 500 Noche Buena, sila muna yung gumawa. Diba? Mga gabinete, nabibuisit siya, lalo ang mga Pilipino niyan. O yung papalit-palit niyang sekretary, hindi mapakali. Di ba? Na ilang beses pinalitan yung PCO secretary, yung kanya mismo executive secretary, na ilang beses, di ba? Una pa lang dun si Atty. Vic, okay na sana. Pinalitan dahil nag-resign pala dahil sa kapalpakan nitong mga nakapaligid kay Marcos. Kaya Sa totoo lang talaga, no? Dati kasi, yung tumatakbo pala si PBBM nung day 1, di ba hanggang sa manalo siya, nakita natin talaga maayos pa yung gabinete niya, maayos pa yung mga kasama niya. Talagang nung nawala, nung napalitan sila, yung mga pumalit na yung A1, talagang nagkandaleche-leche na talaga yung gabinete niya. Halos nagkaroon, tinagtad ng issue talaga. No? buisit. Yun yung sinasabi natin eh. Ano pa Gustong pumasok si Tambi, yan ah. po, yung Lalong nagkandaleche-leche. mga sekretary niya na hindi lang yung sablay, kung ano-ano pa yung sinasabi. Yung CDBM, secretary, isa pa yun. Diba? Hindi natin alam. Kasi ang sabi nila, mga nag-resign na. Pero, diba, nalaman natin doon sa executive secretary pa lang nalaman na natin, nakalukuhan na nag-resign. Nalaman na lang through other people. Ganun kalala Ano ibig sabihin nito? Isa pang nagpabagsak kay Marcos, yung leadership niya. Hindi nakikita ng mga Pilipino na leader siya. Sa madaling salita, tama si Tatay dito. Yung weak itong Marcos na to. Ako yun din ang nakita ko, yung leadership niya Ano siya nakulangan ako Kumbaga hindi siya yung parang dapat katakutan ng mga nakapaligid sa kanya. Kasi mas maganda talaga kung ikaw leader ka ng isang bansa. Dapat katatakutan ka ng mga nasa paligid mo. Hindi yung taong bayan ang matatakot sa iyo. Yung mga tao, yung mga gabinete mo, yung mga ano mo, dapat ikaw ang dapat na masusunod. Kaso ang problema, parang ang nangyari, yung mga kasama niya yung nasusunod, hindi siya. 'Di ba? Parang mabilis siyang makumbinse, mabilis siyang 'di ba? Parang hindi siya nagkakaroon ng sarili niyang desisyon. Parang ganun yung napansin ko 'Di ba? Kasi talagang yung tatay niya iba Si Ferdinand Marcos Sr. Talagang yun talaga nakakabilib. Talagang may sariling tira talaga. Talagang may sariling paninindigan talaga. Ako ang presidente, ako ang sundin nyo. Yan si Tatay Digong, gaya din ni Tatay Digong. Ako ang presidente, ako ang sundin nyo. 'Di ba? Talagang pinapakita nila talaga yung leadership na talagang pangingilagan nyo ako. Pag hindi nyo ako sinunod, 'di ba? May paglalagyan kayo sa akin. Kapag naging walang ya kayo dito sa gabinete ko, sa gobyerno ko, talagang may paglalagyan kayo. Ganun dapat. Yung ngayon kasi parang wala Ilag Imbis na umilag yung leader, imbis na umilag sa leader, yung leader ang umilag Makahinang nilalang. Walang leadership. Yan ang isa pa ng pabagsak dito sa rating ni Marcos. At ang pinakadahilan kung bakit bumagsak ang trust rating ni Marcos ay walang iba kung hindi itong corruption issue. Alam naman Yan po pa. natin, di ba? Pag Marcos is equals to corruption. Iyan yung naging tatak ng panahon ni Marcos Sr., di ba? Kaya nga tayo ay nalagay sa Guinness World Record ng pinaka-corrupt na presidente ay yung kanyang ama. Ngayon, binagyan ng pagkakataon ng tadhana na mabago yan, imahe na yan. Pero kesa na nagkaroon ng pagbabago, ang imahe ni Marcos walang iba at nangyari lalong napatunayan, lalong na-confirm na etong si Marcos ay talagang may tatak ng korupsyon.
Sa totoo lang talaga, nasayang talaga yung pagkakataon na binigay sa mga Marcos. Yung pagbabalik nila sa palasyo. Kaya si Senator Amy sinasabi nga niya, ang tagal na panahon nating nagtiis. Ang tagal na panahon silang binabato. Pinupula ng mga tao. Pero binigyan uli sila ng pagkakataon para makabalik. Para pagkatiwalaan uli. Kumbaga parang nasayang. Diba? Kaya hindi rin natin masisi si Senator Amy kung bakit parang gano'n ang inaano niya eh. Parang nagagalit siya sa nangyayari. Siyempre, ang tagal na panahon nun. Tapos ganito lang. Diba? Sayang. Kasi yung corruption, maraming form yan. Hindi lang naman po yan yung nagnakaw ka. Ang corruption, maaaring nagpabaya ka. Kasi kung mapalusa, sabihin ng iba, wala namang ebidensya, wala namang resibo. Pero tandaan natin, ang budget na pinaka-corrupt sa kasaysayan ng Pilipinas, nagsimula sa kanyang opisina at nagtapos din sa kanyang opisina dahil siya ang pumirma. Ngayon, mantakin mo nagkagulo na, nagka-iskandalo na doon sa korupsyon ng 2025 budget. Mantakin mo, inulit pa. At ngayon, sa mga allotment o insertion, di ba? Ay meron po nandoon ang pangalan ng kanyang asawa. De, tsaka grabe kasi ngayon sa administrasyon eh. Kumbaga ang daming administrasyon na dumaan, hindi parang naging ganito kagarapal. Parang ngayon talaga is talagang garapal, harapan talaga. Sampal-sampal talaga, nakikita talaga ng mga tao harap-harapan yung nangyayaring korupsyon talaga. Ay, hindi ko naman sinasabing siya gumagawa. Hindi ko naman sinasabing ganun. Pero talagang yun ang napapansin natin eh. 'Di ba? Grabe, grabe, basta grabe. Ang takin mo, proponent ang kanyang asawa. Talaga nga namang ano po yun, malalagay sa alanganin. 'Di ba ang kanilang imahe? Yan ang isa sa mga dahilan kung bakit bumagsak ng tuluyan ang trust rating ni Marcos. Ay dahil sa malupit na korupsyon sa Pilipinas. Kayo, ano sa tingin ninyo mga dahilan kung bakit bumagsak ang trust rating ni Marcos o ni BBM? Isulat nyo nga ho dyan sa baba, i-comment nyo nga po nang malaman ko naman ang pulso ninyo mga netizen. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Banat Pai. At syempre, ito ang inyong lingkod na si BT. Ayan, no? Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang din po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.